Pirma na lang ang kulang. Mahal ko, just one thumb mark and you can rest. Ang tinig ni Dante ay mahinahon at malambing. Tila isang oyayi na nagpapatulog sa isang sanggol. Ngunit sa loob ng malamig na silid ng intensive care unit, ang bawat salitang binitiwan niya ay parang talim ng balisong na dahan-dahang humihiwa sa katinuan ni Althea. Nakahiga si Althea, tila isang estatwang gawa sa porselana na nagkabit-kabit na lamang dahil sa mga tubo at makinang nakapaligid sa kanya. Ang kaniyang mga mata ay mahigpit na nakapikit. Ngunit sa likod ng mga talukap na yon, ang kaniyang diwa ay gising na gising. Nararamdaman niya ang bawat dampi ng hangin mula sa aircon, ang bawat tibok ng kaniyang puso na pilit itinataguyod ng makina, at ang bawat hapdi ng kaniyang mga sugat mula sa trahedya sa bangin. Isang pamilyar na samyo ang pumasok sa kaniyang pang-amoy, ang amoy ng Tom Ford Oud Wood. Iyon ang pabangong binili niya para kay Dante bilang regalo sa kanilang ika-7 anibersaryo. Naaalala pa niya kung paano niya pinag-ipunan ang bawat sentimo ng atensyon para sorpresahin ang asawa sa gabi ng anibersaryo ng kanilang kumpanya. Ngunit ang amoy na dati ay simbolo ng kaniyang pagmamahal ay tila naging lason na sumasakal sa kanya ngayon. Ang bango ng tagumpay at karangyaan ay humalo sa masangsang na amoy ng gamot at kamatayan. Naramdaman ni Althea ang magaspang na palad ni Dante na humawak sa kanyang kanang kamay. Hindi ito ang hawak ng isang nag-aalalang asawa. Ang mga daliri ni Dante ay malamig, walang buhay, at puno ng pagmamadali. Naramdaman niya ang basang dulas ng tinta na ipinahid sa kanyang hinlalaki. Isang madiing-diin ang sumunod sa isang matigas na papel. Ang gasgas ng papel sa kanyang balat ay tila isang hatol ng bitay na nagpapatunay sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. I'm sorry, Althea, pero kailangan ko nang kunin ang manibela. You can't protect the empire anymore. You're just a vegetable now. A beautiful, useless vegetable. Ang bawat kataga ay puno ng paghamak. Ang Montenegro Smart Home, ang kumpanyang itinayo ni Althea mula sa kaniyang pawis at talino, ay pilit na kinukuha ng taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang iron niya ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Noong gabing iyon, bago ang aksidente, plano niyang ipakita kay Dante ang bagong security system ng kanilang mansyon. Isang sistemang dinisenyo niya para protektahan ang kanilang pamilya. Ngunit ngayon, ang kanyang sariling katawan ang naging bilangguan na hindi niya matakasan, habang ang kanyang asawa ang naglalagay ng rehas. Ganito na lang ba ang halaga ko? Lahat ng sakripisyo ko na uwi lang sa isang piraso ng papel? Ang tanong na yon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging sagot ay ang mahinang tunog ng ventilator na tila nanunukso sa kanyang kahinaan. Isang mainit na luha ang pilit na kumawala sa kanyang nakapikit na mata, isang huling bakas ng Althea na naniwala sa pag-ibig. Ngunit hindi tumigil si Dante. Naramdaman ni Althea ang madiing pagpunas ng asawa sa luhang yon gamit ang kanyang panyo. Ang dampi ng tela ay hindi malambot, kundi parang isang insulto. Don't cry, mahal. Isipin mo na lang na sacrifice mo ito para sa legacy ng mga Rivas. You always wanted to be the perfect wife, right? This is your final act of service. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang bagong tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng matutulis na takong ng sapatos na tumatama sa sahig ng ospital. Ang ritmo nito ay mabilis, puno ng kumpiyansa, at walang bahid ng respeto sa lugar ng mga naghihingalo. Kasabay nito ang pagpasok ng isang masangsang at matamis na amoy ng murang lavender oil, isang amoy na pilit nagpapanggap na elegante ngunit sumisigaw ng kapangahasan. Ang amoy na ito ay hindi kabilang sa mundo ni Althea, ngunit tila ba komportable itong kumapit sa silid na yon. Is it done, Dante? Kanina pa ako naghihintay sa labas. I hate the smell of hospitals. It's so depressing.
Ang boses ni Celine ay matinis at puno ng arte. Ang taglish nito ay tila isang latigo na humahampas sa pandinig ni Althea. Ito ang babaeng ipinakilala sa kanya bilang isang spiritual consultant, ang taong pinagkatiwalaan ni Doña Graciela para linisin ang kanilang tahanan mula sa malas. Naramdaman ni Althea ang pagbitaw ni Dante sa kanyang kamay. Ang bigat ng presensya ng asawa ay nawala sa kanyang tabi, at sa halip ay narinig niya ang malutong na tunog ng telang nagkikiskisan, ang tunog ng pagyakap ni Dante sa ibang babae sa harap ng kanyang kama. "Done na, babe. Montenegro is officially under my name now. Let the doctors do their thing. Wala na tayong kailangan dito." "Good. Kasi your mom is already preparing the house for the ritual tonight." Sabi niya, kailangan na nating i-flush out lahat ng negative energy ni Althea sa mansion para maging smooth ang transition ng powers sa atin. Ang bawat salita ni Celine ay punong-puno ng hiya na hindi niya nararamdaman, habang si Althea ay nalulunod sa matinding pagkapahiya para sa kanyang sarili. Ang kanyang kwarto, ang kanyang mga alaala, at ang kanyang dignidad ay nakatakdang sunugin sa dambana ng kasakiman ng kanyang biyenan at ng kabit ng kanyang asawa. Nakahiga si Althea, hindi gumagalaw, tila isang bangkay. Ngunit sa ilalim ng puting kumot, ang kanyang kanang kamay na dumi pa ng tinta ay dahan-dahang kumuyom. Isang maliit na pagkilos, halos hindi mapapansin ng kahit sinong makina, ngunit ito ay isang panunumpa. Hindi siya mamamatay bilang isang biktima. Ang bawat sentimetro ng mansyon na balak nilang linisin ay puno ng kanyang teknolohiya. Ang bawat pader ay may mata at ang bawat pinto ay may memorya. Kung gusto nila ng ritual, ibibigay niya sa kanila ang isang impyernong hinding-hindi nila malilimutan. Ang bawat pagyanig ng sasakyang nagdadala kay Althea pabalik sa mansyon ay tila isang malakas na hampas sa kaniyang nagdurusang katawan. Nararamdaman niya ang malamig na metal ng stretcher na tumatagos sa kaniyang likod at ang amoy ng kalsada na humahalo sa tuyong hangin ng aircon sa loob ng ambulansya. Hindi siya inihatid sa ospital para gumaling, kundi ibinalik sa kaniyang sariling tahanan para maging isang palamuti sa isang dambanang puno ng kasinungalingan. Nang bumukas ang pinto ng mansyon, hindi ang init ng pagmamahal ang sumalubong sa kaniya. Sa halip, ang malapot at mabigat na amoy ng kamanyang at insenso ang sumakop sa kaniyang pandinig at pangamoy. Ang bango ng kanyang paboritong mga sariwang rosas sa florera ay wala na. Pinalitan ito ng tuyong amoy ng mga kandilang, tila nagluluksa kahit wala pang namamatay. Maingat niyo siyang ilapag. Huwag niyo siyang hayaang madumihan ng sahig. Ang boses ni Doña Graciela ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Ang kanyang Tagalog ay malalim, formal, at puno ng awtoridad na tila ba bawat salita ay may kalakip na gintong bigat. Naramdaman ni Althea ang marahas na paglipat sa kanya mula sa stretcher patungo sa kaniyang sariling kama sa master's bedroom. Ngunit ang kaniyang kama, na dati ay santuwaryo ng kaniyang pahinga, ay tila naging isang malamig na altar ngayon. Narinig niya ang kalansing ng mga rosaryo at ang marahang pagtama ng mga medalyang pilak sa dibdib ng kanyang biyenan habang lumalapit ito sa kanya. "Jesus ko, kaawaan mo ang kaluluwa ng babaeng ito." Simula ni Doña Graciela, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pait. "Salamat sa Diyos at dinala mo siya sa amin bilang isang sakripisyo, isang alay para sa kinabukasan ng aking anak at ng ating pamilya." Naramdaman ni Althea ang malamig na daliri ng biyenan na humahawak sa kanyang noo. Ang haplos nito ay hindi nagbibigay ng ginhawa. Ito ay tila isang marka ng pagmamay-ari sa isang bagay na wala ng buhay. "Mommy, please, stop the drama. Alam naman nating lahat na she's just a piece of meat now." Ang boses ni Dante ay narinig mula sa pintuan. Ang kanyang Taglish ay tila isang sampal sa kabanalang pilit na ipinapakita ng kanyang ina. "Is the ritual ready?"
Selene said we need to do this before midnight. Dante, irespeto mo ang mga tradisyon. Sagot ni Doña Graciela, bagaman walang bakas ng galit sa kaniyang tinig. Ang utang na loob ni Althea sa pamilyang ito ay mababayaran lamang sa pamamagitan ng ritual na ito. Siya ang magiging daluyan ng ating swerte. Ang kaniyang hininga, habang nananatili sa bahay na ito, ang magsisilbing magnet ng kayamanan para sa Montenegro Rivas Legacy. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng bintana ang narinig ni Althea. Ang hangin mula sa labas ay pumasok, dala ang amoy ng paparating na ulan, ngunit agad itong nilamon ng usok ng insensong dala ni Celine. The energy here is so heavy, tita. Wika ni Celine. Ang kaniyang mga hakbang ay marahang sumasayaw sa paligid ng kama ni Althea. Althea is holding on too much. Masyado siyang madamot sa kanyang life force. We need to break her spirit para bumukas ang mga pintuan ng langit para sa inyo ni Dante. Naramdaman ni Althea ang isang malamig na likido na ipinatulo sa kanyang mga palad. Amoy ito ng langis na hinaluan ng kung anong ugat ng halaman. Ang lagkit nito ay tila mga kadenang gumagapos sa kanyang balat. Ang iro niya ay tila isang kutsilyong pumipira-piraso sa kanyang puso. Ang bahay na ito, na binuo niya gamit ang pinakamataas na antas ng teknolohiya at lohika, ay ginagawa na ngayong pugad ng mga mapamahiing buwaya. Ginagamit nila ang kaniyang hiya, ang kaniyang pananahimik, at ang kaniyang kawalan ng kakayahang lumaban bilang katwiran para sa kanilang kalupitan. Sa paninginan ng mundo, sila ang mga mapagmahal na pamilyang nag-aalaga sa isang asawang may karamdaman. Ngunit sa loob ng silid na ito, sila ay mga mamatay tao na gumagamit ng panalangin bilang sandata. Akala nyo ba ay wala na akong silbi? Akala nyo ba ay ang katawan ko lang ang nagpapatakbo sa bahay na ito? Sa gitna ng kaniyang kadiliman, sinimulang isa-isahin ni Althea ang mga code sa kaniyang isipan. Ang kaniyang utak ay tila isang supercomputer na unti-unting kumokonekta sa mga server na nakatago sa loob ng mga pader ng mansyon. Nararamdaman niya ang bawat sensor ng init, ang bawat camera na nakatago sa mga ukit ng kisame, at ang bawat electronic lock na dinesenyo niya para sa seguridad. Dante, light the candles now, utos ni Celine. Kailangan nating simulan ang pag-invocate sa mga elemento. Tita, hold her hand. We need to transfer the burden. Dakday na oo. Naramdaman ni Althea ang kamay ni Doña Graciela na humigpit sa kanyang kanang kamay, habang ang kabilang kamay ni Dante ay humawak sa kanyang kaliwa. Sila ay bumuo ng isang bilog ng kataksilan sa paligid ng kaniyang naghihingalong katawan. Sa ngalan ng tradisyon, sa ngalan ng aming dugo, simula ni Doña Graciela sa isang malat at nakakangilong tono. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na panginginig ang naramdaman ni Althea sa kaniyang mga daliri. Hindi ito galing sa kaniyang mga kalamnan, kundi mula sa isang mahinang vibration ng kaniyang smartwatch na nakatago sa ilalim ng makapal na kumot, isang senyales mula kay Lucas. Isang mahinang tunog ng pag-click ng kuryente ang narinig sa loob ng pader, na sinundan ng biglang pagbaba ng temperatura sa loob ng silid. Ang aircon, na kanina ay nakaset sa komportableng antas, ay biglang nagbuga ng napakalamig na hangin na tila ba ang mismong kamatayan ay pumasok sa kwarto. Bakit biglang lumamig? Tanong ni Dante. Ang kaniyang boses ay kinakitaan ng bahagyang kaba. It's just the spirit of the ritual, Hon. Don't be scared, sagot ni Celine, bagaman maririnig ang panginginig sa kaniyang sariling tinig. Hindi nila alam, ang espiritong nararamdaman nila ay hindi mula sa kabilang mundo. Ito ay ang teknolohiyang Montenegro na nagsisimula ng magising sa ilalim ng utos ng tunay nitong may-ari. Biglang, ang mga ilaw sa kwarto ay kumutitap. Hindi ang normal na pagkurap ng bombilya, kundi isang sadyang ritmo na tila ba isang babala. Isang madiing tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay ang narinig mula sa walk-in closet ni Althea.
Ano yon? Sigaw ni Doña Graciela. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa kamay ni Althea ay biglang bumitaw. Sa dilim ng kanyang mga mata, isang malamig na ngiti ang nabuo sa diwa ni Althea. Ang ritual na inakala nilang magpapatibay sa kanilang kapangyarihan ay siyang magiging simula ng kanilang pagkabaliw. Ang bawat pintig ng puso ni Althea ay tila isang mahinang tambol na nagpapahiwatig ng simula ng isang giyera. Sa loob ng kaniyang silid, ang hangin ay naging kasing talim ng yelo, nanunuot sa kaniyang balat at nagpapanginig sa mga balahibo ng kaniyang mga kaaway. Ang amoy ng insenso ay unti-unting napalitan ng kakaibang amoy ng uminit na kuryente at ozone. Ang amoy ng kanyang teknolohiya na nagigising mula sa mahabang pagkakahimlay. Sa kaniyang kanang tainga, isang tunog ng banayad na static ang narinig, na sinundan ng isang tinig na kasing lalim ng gabi. Ito ang boses ni Lucas, ang kaisa-isang taong nakakaalam na ang reyna ng Montenegro ay hindi pa tuluyang bumabagsak. Chipe-check ko na ang main server, ma'am. Connected na tayo sa lahat ng sensors. You're the ghost in the machine now. Just blink your consciousness and I'll execute. Ang bulong ni Lucas sa pamamagitan ng maliit na earpiece na tila bahagi lamang ng kaniyang pandinig. Naramdaman ni Althea ang bigat ng katawan ni Dante na lumalapit muli sa kanyang kama. Ang kanyang asawa ay balisa. Ang kanyang mga hakbang ay hindi mapakali sa ibabaw ng makintab na sahig. Celine, sigurado ka bang normal lang ito? The smart home system is acting weird. Ang baba ng temperature and the lights they're pulsating like a heartbeat. Ang boses ni Dante ay puno ng pag-aalinlangan. Ang kaniyang pagiging matapang kanina ay tila natutunaw na parang kandila sa harap ng hindi maipaliwanag na lamig. Don't be so paranoid, Hon. Malakas lang talaga ang resistance ng spirit ni Althea. Sagot ni Celine, bagaman maririnig ang paglunok niya ng laway. It's a good sign. Ibig sabihin, effective ang ritual. She's fighting but the house is rejecting her. We just need to push harder. Isang madiing tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig mula sa pintuan ng silid. Ang electronic lock na dinesenyo ni Althea para sa kaniyang sariling proteksyon ay kusang gumalaw ng walang humahawak. Ang tunog ng pagkakandado nito ay tila isang hatol na nagkukulong sa kanilang lahat sa loob ng madilim na silid. Bakit nag-lock ang pinto? Dante, buksan mo yan! Ang boses ni Doña Graciela ay tumaas ng isang oktaba. Ang kaniyang formal na pananalita ay napalitan ng tunay na takot. Narinig ni Althea ang kalabog ng mga kamay ni Dante sa matigas na kahoy ng pinto, ang tunog ng kaniyang mga kuko na kumakamot sa ibabaw nito sa pagtatangkang mabuksan ang kandado. Ngunit ang system ay hindi sumasagot sa kaniyang biometric. Ang kaisa-isang master key ay nasa loob ng diwa ng babaeng inaakala nilang wala ng malay. It's not opening. The override is not working. What the hell is happening? Ang sigaw ni Dante. Ang kaniyang Taglish ay punong-puno ng frustration at nagsisimulang panginginig. Sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang biglang sumabog mula sa malaking monitor na nakasabit sa dingding sa harap ng kama ni Althea. Ang screen, na dati ay itim at walang buhay, ay nagpakita ng isang imahe. Isang live feed mula sa security camera ng mansyon, ngunit hindi ang kasalukuyang sandali ang ipinapakita nito. Ipinapakita nito ang video noong gabi ng kanilang anibersaryo. Ang imahe ni Althea na masaya at puno ng pag-asa habang iniaabot ang regalo kay Dante. Ang tunog ng kaniyang sariling tawa ay umalingaw-ngaw sa paligid ng silid, isang multo ng nakaraan na nanunumbat sa mga nagtaksil sa kanya. "Patayin mo yan, Dante! Patayin mo ang screen!" Ang tili ni Celine. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng gigil na dulot ng takot, hindi na ng galit. Ngunit ang video ay nag-iba. Ang masayang tagpo ay napalitan ng isang madilim na footage sa garahe. Ang footage kung saan makikita ang isang anino na pumuputol
sa brake fluid line ng sasakyan ni Althea. Ang mukha ng anino ay hindi malinaw, ngunit ang suot nitong singsing, ang family crest string ng mga Rivas, ay kuminang sa ilalim ng liwanag ng buwan sa video. Naramdaman ni Althea ang pananahimik sa loob ng silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Dante. Ang bigat ng kasalanan ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Dante, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Doña Graciela ay naging isang mahinang bulong, puno ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. Hindi yan totoo, Mami. It's a glitch. Manipulation ito ni Lucas. Ang depensa ni Dante, ngunit ang kaniyang boses ay basag na parang bubog. Glitch? Hindi, Dante. Ito ang katotohanan na isinulat mo sa sarili mong dugo, ang sabi ni Althea sa kaniyang isipan. Biglang, ang lahat ng speaker sa mansyon ay sabay-sabay na naglabas ng isang tunog, hindi musika, kundi ang recording ng usapan nina Dante at Selene sa ospital kanina. Ang bawat salita ng pagtataksil, ang bawat plano ng pagpatay sa kanya, ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng bahay. Ang mga katulong sa labas, ang mga gwardiya, ang buong mundo ay tila nakikinig sa kanilang karumihan. Ang iron niya ay naging kasing pait ng apdo. Ang mansyon na itinayo para sa karangyaan ay naging isang confession booth na walang takas. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kaniyang mga daliri. Dahan-dahan, sa gitna ng kadiliman at ng hiyawan ng kaniyang mga kaaway, ang kaniyang kanang mata ay bahagyang bumukas. Isang maliit na siwang ng liwanag ang pumasok at ang unang nakita niya ay ang likod ni Dante na nakaluhod sa harap ng pinto, tila isang tupa na naghihintay sa kaniyang katay. Hindi ka papatay. Ang mahinang bulong ni Celine na nakatitig sa mukha ni Althea habang ang monitor ay patuloy na nagbubunyag ng kanilang mga lihim. Ang mga mata ni Althea ay hindi nagpakita ng takot. Ang mga ito ay puno ng isang malamig at kalkuladong karma. Hindi pa. Ang nais niyang isigaw, ngunit ang kaniyang pananahimik ay mas malakas pa sa anumang tunog. Ang reyna ay nagising na at ang kaniyang kaharian ay handa nang sumunod sa kaniyang bawat utos. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang malaking lalamunan na handang lumamon sa sinumang nagtangka sa buhay ni Althea. Ang katahimikan ng gabi ay nilamon ng ingay ng sariling pagtataksil ni Dante at Selene na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa mga speakers. Ang boses nila, malamig, kalkulado, at walang puso, ay dumadaloy sa bawat pasilyo, umaabot hanggang sa quarters ng mga katulong na ngayoy nagtitipon sa labas, puno ng pagtataka at gigil sa kanilang naririnig. Sa loob ng master's bedroom, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bango ng lavender oil ni Celine ay naging masangsang, humahalo sa amoy ng pawis ng takot na namumuo sa noo ni Dante. Ang iro niya ay tila isang malupit na biro. Ang lalaking nagnakaw ng kumpanya at nang dangal ng kanyang asawa ay ngayoy nakakulong sa isang gintong hawla na siya mismo ang nag-utos na itayo. Dante, do something. I-shut down mo ang buong system. You're the CEO now, right? Control it. Ang tili ni Celine. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng kapangahasan ay ngayoy namumutla. Ang kaniyang mga mata ay lilisaw sa takot habang nakatingin sa monitor na patuloy na naglalabas ng mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng pera. I'm trying, pero hindi tinatanggap ang voice command ko. The system is, it's like, it's mocking me. Ang sagot ni Dante. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na pinipindot ang control panel sa dingding. Ang bawat pindot niya ay sinusundan ng isang pulang liwanag na tila isang nanunuyang mata na nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Althea ang bawat bayo ng kaba sa dibdib ni Dante nang lumapit ito sa kanyang kama. Ang asawa niya ay tila isang magnanakaw na nahuli sa akto sa loob ng sarili niyang tahanan.
Ang hiya na dapat ay nararamdaman nito ay napalitan ng isang desperadong galit. Ang galit ng isang taong alam na ang kaniyang maskara ay tuluyan ng nadurog. Althea, alam kong naririnig mo ako. Ang bulong ni Dante, ang kanyang boses ay naging malat at puno ng panganib. Stop this nonsense. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sa harap ng mga tauhan. Isipin mo ang legacy ng mga Rivas. Utang na loob mo sa amin ang posisyong kinatatayuan mo ngayon. Isang malakas na tunog ng pag-init ng mga wire ang narinig sa loob ng kisame. Biglang, ang lahat ng smart blinds sa kwarto ay sabay-sabay na bumukas. Inilalantad ang maliwanag na buwan sa labas na tila isang saksi sa krimen. Ang liwanag nito ay tumama sa mukha ni Althea na nananatiling payapa sa kabila ng gulo. Legacy? Anong legacy ang pinagsasabi mo, Dante? Ang tinig ni Doña Graciela ay bumasag sa tensyon. Ang matandang babae ay nakatayo sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang kaniyang utang na loob sa sariling anak ay nagsisimulang gumuho dahil sa takot na mawala ang kanyang reputasyon sa lipunan. Niloko mo ako. Sabi mo, aksidente ang lahat. Sabi mo, kailangan lang nating protektahan ang assets. Mommy, tumahimik ka. You're part of this. Ikaw ang nagbigay ng idea tungkol sa ritual. Ang balik ni Dante, ang kanyang pagiging gaslighting master ay lumabas na. Isang desperadong pagtatangka na isama ang lahat sa kanyang paglubog. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang sensasyon sa kanyang kanang kamay. Ang tinta na kanina ay malamig, ay tila nag-aapoy ngayon sa galit. Sa pamamagitan ng kanyang earpiece, narinig niya ang mahinahong boses ni Lucas. The police are at the gate, ma'am. Pero hindi sila makapasok dahil nakalock ang main perimeter. Dante's private security is blocking them. Do we open the gates? Not yet, Lucas. Let them suffer in the silence of their own lies first. Ang sagot ni Althea sa kanyang isipan. Biglang, ang smart speakers ay tumigil sa pag-play ng mga recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Isang malamig na boses ang lumabas mula sa system. Ang sariling boses ni Althea na pre-recorded para sa security emergency. Authorized access denied. Intruder detected in the master suite. Initiating lockdown protocol level 5. Ang tunog ng mga bakal na bariles na bumababa sa likod ng mga pinto at bintana ay tila isang koro ng kamatayan. Ang kwarto ay naging isang selyadong kahon. Intruder, ako ang asawa mo. I am the owner of this house. Ang sigaw ni Dante habang hinahampas ang monitor. Sa sandaling iyon, ang kama ni Althea ay dahan-dahang tumaas ang sandalan. Ang kanyang ulo ay unti-unting nakaharap sa kanyang asawa. Ang kanyang mga talukap ay dahan-dahang nanginginig, pilit na kumakawala sa kadiliman. Naramdaman ni Celine ang panganib, kaya't mabilis siyang lumapit kay Althea. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ng biktima. Isang huling pagtatangka na gumamit ng pisikal na sakit para pigilin ang hindi mapigilang puwersa ng teknolohiya. I-off mo ito, Althea, o isasama kita sa impyerno. Ang tili ni Celine habang kinuha ang isang mabigat na kristal na florera sa nightstand at itinaas ito sa itaas ng ulo ni Althea. Ngunit bago pa man bumagsak ang kristal, ang buong mansyon ay niyanig ng isang malakas na tunog ng sirena na nanggagaling sa bawat sulok ng bahay. Ang mga sprinkler sa kisame ay biglang bumukas, nagbubuhos ng napakalamig na tubig sa buong silid. Ang dulas ng tubig sa sahig ay nagdulot ng pagkadulas ni Celine, at ang florera ay bumagsak sa sahig, nadurog sa libu-libong piraso na tila ang mga pangarap ni Dante. Nakahiga si Althea, basa ng tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay tuluyan ng bumukas. Ang kanyang paningin ay malinaw, tumatagos sa kaluluwa ng kanyang asawa na ngayoy basang-basa at nanginginig sa takot sa paanan ng kanyang kama. The water. It's cold, isn't it, Dante?
ang nais niyang sabihin. Ang kanyang labi ay bahagyang gumalaw, isang maliit na himala ng pagkabuhay na muli. Ang bawat patak ng tubig mula sa kisame ay tila isang paghuhugas sa lahat ng dumi at sakit na tiniis niya. Ang karma ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang bagyong dumarating at si Althea ang sentro nito, Che. Ang ulan sa loob ng silid ay tila mga luhang nagmumula sa kisame, malamig at walang hinto sa pagbuhos. Ang marangyang master suite na dati ay simbolo ng tagumpay ni Althea ay naging isang lawa ng pagsisisi. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa sahig ay lumilikha ng isang ritmo ng kaba sa dibdib ng mga nagtaksil. Ang amoy ng basang carpet at ang halimuyak ng nasirang mga bulaklak ay humahalo sa masangsang na amoy ng usok mula sa mga kandilang namatay na sa basa. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Graciela ay pilit na tumayo. Ang kanyang basang bestido ay bumibigat sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pormalidad, ay naging isang maskara ng desperadong pagmamataas. Lumapit siya sa kama ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng pulang ilaw ng alarm system. Althea! Itigil mo ito! Ang sigaw ng matanda, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Wala kang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sino ang tumanggap sa'yo nung wala ka pang pangalan? Ang pamilya, pas ang nagbigay sa'yo ng dangal na suot mo ngayon. Ganito mo bababayaran ang lahat ng pagkalinga ko sa'yo. Ang iro niya ay tila isang malupit na sumpa. Ang dangal na sinasabi ni Doña Graciela ay ang dangal na binili ni Althea gamit ang kaniyang sariling pawis at talino. Ang pamilya Rivas ay isang hungkag na pangalan na lamang bago dumating ang teknolohiya ng Montenegro. Ngunit hanggang sa huling sandali, ginagamit pa rin ng matanda ang kaniyang utang na loob bilang isang tanikala. Naramdaman ni Althea ang bawat salita, tila mga huling kuko na kumakamot sa kaniyang pasensya. Sa kaniyang isipan, ang boses ni Doña Graciela ay wala ng kapangyarihan. Naririnig niya ang marahang pagbukas ng gate sa ibaba, ang tunog ng pagpasok ng mga otoridad na matagal niyang hinintay. Mommy, stop pleading with her. Look at her eyes. She's doing this on purpose. Ang bulyaw ni Dante habang pilit na kinakalikot ang wire sa gilid ng control panel. Ang kanyang mga kamay ay puno ng galos mula sa pilit na pagbukas ng pinto. You're so ungrateful, Althea. I gave you my love, I gave you a family, and now you're destroying everything because of a little mistake. Isang maliit na pagkakamali. Ang tangkang pagpatay sa kanya, ang pagnanakaw sa kanyang kumpanya, at ang pagdadala ng kabit sa loob ng kanilang tahanan ay itinuturing ni Dante na isang maliit na bagay lamang. Ang kanyang pagiging gaslighting master ay hindi tumitigil kahit sa gitna ng kanyang pagbagsak. A little mistake, Dante? You tried to kill me! Ang nais isigaw ni Althea. Ngunit ang kanyang lalamunan ay nananatiling tuyo. Biglang, ang smart speakers ay muling naglabas ng tunog. Hindi na ito recording ng pagtataksil, kundi ang boses ng kanyang sariling ama bago ito pumanaw. Isang lihim na audio file na itinago niya para sa mga sandali ng pangungulila. Anak, huwag mong hahayaang kainin ka ng kanilang kabutihang may kapalit. Ang tunay na utang na loob ay nasa puso, hindi sa bulsa. Ang boses ng kanyang ama ay tila isang banal na basbas sa gitna ng impyernong ito. Kasabay nito, ang lahat ng screen sa mansyon ay nagpakita ng isang mensahe. Evacuation protocol in effect. All evidence sent to National Bureau of Investigation. No, 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 no. Ang tili ni Celine. Ang kaniyang mga mata ay lilisaw habang nakatingin sa monitor. Ang kaniyang pangarap na maging bagong reyna ng Montenegro ay naglalaho na parang bula. Dante, do something! I can't go to jail! Your mom said I'd be safe here! Tumahimik ka, Celine. Ikaw ang nagsuggest na bilisan ang transfer ng assets. Ang balik ni Dante. Ang kanilang sweet hypocrisy
ay tuluyan ng nauwi sa sisihan. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki nilang mas matimbang kaysa sa katapatan ni Althea ay napatunayang gawa lamang sa buhangin. Naramdaman ni Althea ang isang malakas na tunog ng pagpukpok sa pintuan mula sa labas. Ang mga pulis ay naroon na. Ngunit bago pa man mawasak ang pinto, lumapit si Dante kay Althea. Ang kaniyang mukha ay naging kasing dilim ng gabi. Kinuha ni Dante ang kaniyang baasa at mabigat na jacket at itinabon ito sa mukha ni Althea. Pilit na hinaharangan ang kaniyang hininga. Ang kaniyang mga mata ay puno ng kabaliwan. If I go down, you're coming with me, Althea. Walang Montenegro kung wala ako. I'll tell them you're the one who had a mental breakdown and caused all of this. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng lason. Naramdaman ni Althea ang bigat ng jacket, ang kakulangan ng hangin, at ang muling paglapit ng kadiliman. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang kanang kamay ay hindi na lamang kumuyom. Sa isang biglaang paggalaw na puno ng inner strength, hinawakan ni Althea ang braso ni Dante. Ang kanyang kuko ay bumaon sa balat ng asawa, isang pisikal na pagpapatunay na ang biktima ay tapos na sa kanyang pagtitiis. Isang madiing tunog ng pagbagsak ng pinto ang narinig sa buong kwarto. Ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ay pumasok. Tumatama sa mukha ni Dante na ngayoy gulat na gulat habang nakatingin sa mga mata ng kaniyang asawa na gising na gising. "Police! Stay where you are! Put your hands up!" Ang sigaw ng mga otoridad. Si Doña Graciela ay napaupo sa sahig. Ang kaniyang rosaryo ay nakakalat sa kaniyang paligid. Si Selene ay pilit na nagtatago sa ilalim ng lamesa, habang si Dante ay dahan-dahang itinaas ang kaniyang mga kamay. Ang kaniyang mukha ay puno ng hiya na hindi na niya maitatago sa harap ng buong bansa. Nakahinga ng malalim si Althea. Ang lamig ng tubig ay hindi na nakakatakot. Ito ay tila isang pagbibinyag sa kaniyang bagong buhay. Ang bawat sentimetro ng mansyong ito ay magiging saksi sa kaniyang pagbangon, at ang bawat salita ng kaniyang mga kaaway ay magiging panggatong sa apoy ng kaniyang hustisya. Ang gabi ng Pasko ay dapat punong-puno ng kagalakan at kapayapaan, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Montenegro, ang tanging maririnig ay ang nakatutulig na sirena ng mga pulis at ang hagulgol ng isang pamilyang gumuho ang pundasyon. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng otoridad ay pumapasok sa mga bintana. Tila mga malupit na kidlat na humahalughog sa bawat madilim na lihim ng silid. Ang bawat sulok ay basa, malamig at amoy ng pagkatalo. "Sir, bitawan niyo ang biktima! Hands behind your back!" Ang sigaw ng isang opisyal, ang kaniyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng tumutulong tubig mula sa kisame. Dahan-dahang binitiwan ni Dante ang basang jacket na itinakip niya sa mukha ni Althea. Ang kaniyang mga mata ay lilisaw, punong-puno ng gigil at hindi makapaniwalang ang kaniyang perfect crime ay nauwi sa isang kahiyahiyang eksena. Ang kaniyang mga kamay na dati ay humahawak sa kapangyarihan ng isang korporasyon ay ngayoy nanginginig habang pinagsasama ang mga ito para sa bakal na posas. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kaniyang mga pulso ay tila isang huling tuldok sa kaniyang ambisyon. "Officer, wait! You don't understand. My wife is mentally unstable. Siya ang nag-trigger ng system na ito. She tried to kill us all." Ang desperadong sigaw ni Dante. Ang kaniyang Taglish ay punong-puno ng kasinungalingan. Isang huling pagtatangka ng isang gaslighting master na baligtarin ang katotohanan. Look at her. She's been in a coma. Tapos biglang ganito? It's a setup. Ngunit ang mga pulis ay hindi nakikinig. Isang opisyal ang lumapit kay Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng awa habang tinitingnan ang kaawa-awang kalagayan ng babae. Basa, maputla, ngunit may mga matang nag-aapoy sa katotohanan. "Ma'am, we have the forensic team outside.
Nakuha na namin ang lahat ng files na ipinadala ng system nyo. Ang mahinahong sabi ng pulis. Sa gilid ng silid, si Doña Graciela ay pilit na itinatago ang kaniyang mukha sa kaniyang mga basang palad. Ang kaniyang hiya ay abot langit. Ang kaisa-isang bagay na kaniyang pinangalagaan, ang dangal ng pangalang Rivas, ay dinuduraan na ngayon ng katotohanan sa harap ng maraming saksi. Ang kaniyang mga labi ay patuloy na gumagalaw sa isang bulong ng panalangin, ngunit ang kaniyang mga salita ay tila tuyong dahon na tinatangay ng hangin. "Mommy, say something! Tell them I'm innocent!" Ang sigaw ni Dante sa kaniyang ina, ngunit hindi tumingin ang matanda. Ang kaniyang sariling utang na loob sa kaniyang anak ay naputol na nang makita niya ang kaniyang sariling mukha sa monitor habang tinatalakay ang ritual na papatay sa kaniyang manugang. "Dante, stop it! It's over!" Ang mahinang bulong ni Doña Graciela. Ang kaniyang boses ay basag at puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. "No, hindi ito pwedeng mangyari. Selene, do something!" Ngunit si Selene ay wala nang pakialam kay Dante. Habang kinakaladkad siya ng isang babaeng pulis, ang kaniyang mukha ay punong-puno ng puot. Ang kaniyang sweet hypocrisy ay tuluyan ng naglaho, inilalantad ang isang babaeng uhaw sa pera, at walang pakialam sa sino mang kaniyang matapakan. "Don't touch me! I'm just a consultant." Si Dante ang nag-utos ng lahat. Siya ang may gustong mamatay ang asawa niya. Ang hiyaw ni Celine, ang kaniyang mga salita, ay tila mga laso na ibinabalik niya sa kaniyang mangingibig. He's a loser. He couldn't even handle his own wife. Ang iron niya ay naging kasing talim ng basag na kristal sa sahig. Ang 2 taong nagsumpaan ng pag-ibig habang pinapanood ang dahan-dahang pagkamatay ni Althea ay ngayoy tila mga asong nagkakagat-kagat sa loob ng isang kulungan. Naramdaman ni Althea ang isang mainit na kumot na ibinalot sa kanya. Sa kaniyang paningin, nakita niya si Lucas na pumasok sa silid. Ang kaniyang tapat na engineer ay hindi nagsasalita. Ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng respeto at katapatan, isang inner strength na hindi kailanman naintindihan ni Dante. Lumapit si Lucas at dahan-dahang hinawakan ang kaniyang balikat. "The house is secure, ma'am. Everything is recorded." Sila na ang sunod na makukulong sa loob ng rehas na gawa nila. Ang bulong ni Lucas. Biglang, ang smart speakers ng mansyon na tila may sariling diwa ay nagsimulang magpatugtog ng isang himig. Hindi ito ang nakakangilong sirena, kundi ang malumanay na tono ng Silent Night. Ang kanta ay umalingaw-ngaw sa gitna ng basang silid, isang bitter irony. Para sa gabing dapat ay banal, ngunit naging gabi ng paghuhukom. Nakahinga ng malalim si Althea. Ang kaniyang katawan ay nanghihina, ngunit ang kaniyang espiritu ay malaya na. Habang kinakaladkad si Dante palabas ng silid, lumingon ito sa kanya sa huling pagkakataon. Ang kaniyang mukha ay puno ng pait at takot. "I'll be back, Althea. You can't survive without me." Ang huling hiyaw ni Dante bago siya tuluyang nawala sa dilim ng pasilyo. Ngunit hindi natakot si Althea. Tumingin siya sa monitor na ngayon nagpapakita ng isang huling dokumento. Ang kaniyang pirma sa isang annulment paper na matagal na niyang inihanda bago pa man ang aksidente. Ang reyna ay hindi lamang nabuhay, siya ay muling nagsimula. Ang bawat hakbang ni Dante palabas ng mansyon ay tila isang martsa patungo sa sarili niyang libingan. Ang kaniyang mga paa, na dati ay marahang humahakbang sa malalambot na alpombra, ay ngayoy humahalik sa malamig at basang semento ng driveway. Ang ulan ay hindi tumitigil. Tila ba ang langit mismo ay gustong hugasan ang bawat bakas ng kaniyang pagkatao sa lupang pag-aari ni Althea. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kaniyang mukha ay kasing hapdi ng isang sampal, isang paalala ng kaniyang hiya na ngayoy nakabalandra sa harap ng kaniyang mga kapitbahay at mga tauhan. Sa paligid ng gate, ang mga marites sa kanto at ang mga kasambahay na dati niyang minata ay nagtitipon, ang kanilang mga bulong
ay tila mga bubuyog na sumusurot sa kaniyang pandinig. Ang bawat sulyap nila ay puno ng gigil, isang paghatol na mas masakit pa sa anumang sentensya ng korte. Ang makita ang makapangyarihang Dante Rivas na nakaposas, basang-basa at tila isang basang sisiw ay isang karma na matagal na nilang ipinagdarasal. Tingnan mo nga naman, ang akala mong santo, demonyo pala, sa loob ng bahay. Ang boses ng isang matandang katulong ay narinig ni Dante, sapat na malakas upang durugin ang kaniyang natitirang dangal. Sa loob ng sasakyan ng pulis, si Selene ay nagpupumiglas pa rin. Ang kaniyang magagarang alahas ay tila mga kadenang bumibigat sa kaniyang leeg. Ang amoy ng kaniyang mahal na pabango ay humahalo sa amoy ng pawis at takot sa loob ng masikip na sasakyan. Dante, you promised me. Sabi mo everything will be fine. You said Althea was good as dead. Ang hiyaw ni Celine, ang kaniyang Taglish ay punong-puno ng desperation. Hindi ako pwedeng makulong. I have a reputation to protect. Ginamit mo lang ako. Shut up, Celine. Ikaw ang nagpumilit na ituloy ang ritual. Ang ganti ni Dante, ang kaniyang boses ay punong-puno ng lason. Kung hindi dahil sa mga kaartihan mo, hindi tayo mapapansin ni Lucas. Ang kanilang pag-aaway ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na nagpapatunay sa kanilang kababawan. Ang pag-ibig na inakala nilang sapat na dahilan upang pumatay ay napatunayang isang hungkag na ilusyon lamang. Ang sweet hypocrisy na binuo nila sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng naging isang impyerno ng sisihan. Samantala, sa loob ng silid, dahan-dahang inalalaya ni Lucas si Althea. Ang kaniyang tapat na engineer ay kumuha ng isang basong tubig. Ang tunog ng pagbuhos nito ay tila isang awit ng kapayapaan sa gitna ng nagdaang bagyo. Ang bawat lunok ni Althea ay tila nagbabalik ng kaniyang inner strength. Nararamdaman niya ang init ng kumot na bumabalot sa kanya, isang proteksyon na hindi kailanman na ibigay ni Dante. Ma'am, kailangan niyo nang dalhin sa ospital para sa tamang check-up, ang mahinahong sabi ni Lucas. Pero bago yon, gusto kong malaman niyo na ang lahat ng accounts ni Dante ay frozen na. Ang pirma na nakuha niya sa inyo kanina, it was on a digital tablet that I intercepted. Ang dokumentong pinirmahan niya ay hindi transfer of power, kundi isang full confession ng kanyang mga utang sa kumpanya. Isang mahinang tawa, ang halos kumawala sa tuyong labi ni Althea. Ang iron niya ay tila isang matamis na alak na dumadaloy sa kaniyang katawan. Ang akala ni Dante na huling pirma ni Althea ay siyang naging huling pirma niya para sa sarili niyang kalayaan. Ang gaslighting master ay naging biktima ng kaniyang sariling kasakiman. Salamat, Lucas. Ang paos na boses ni Althea ay narinig sa wakas. Siguraduhin mong hindi makakalapit ang mami niya sa kanya. I want them separated. I want them to feel the isolation I felt while I was lying on that bed. Sa labas, ang huni ng sirena ay unti-unti nang lumalayo. Ngunit ang bakas ng trahedya ay mananatiling nakaukit sa pader ng mansyon. Si Doña Graciela ay naiwan sa sala, nakatitig sa basag na kristal na florera. Ang kaniyang utang na loob sa sariling pangalan ay tila naging isang malaking bato na ngayon nakadagan sa kaniyang dibdib. Ang matandang babae na dati ay punong-puno ng formalidad ay tila naging isang estatwa ng pagsisisi, nakalugmok sa gitna ng karangyaang wala ng saysay. Nakahinga ng malalim si Althea habang inilalabas siya ng mga medik sa silid. Ang bawat hakbang ng stretcher ay tila isang paglayo sa dilim. Ang gabi ng Pasko ay malapit nang matapos, ngunit ang kanyang bagong simula ay kailanman ay hindi na muling mababahiran ng kasinungalingan. Ang impyerno ng mga taksil ay nagsisimula pa lamang, at si Althea, ang reynang inakala nilang biktima, ay siyang huling tatayo sa gitna ng mga abo. Ang kanyang karma ay hindi lamang parusa, ito ay isang
katarungang isinulat sa teknolohiya at tadhana. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng ospital ay tila isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat lamat ng nakaraan. Hindi na ito ang malamig at madilim na ICU. Ito ay isang pribadong silid kung saan ang amoy ng sariwang prutas at antiseptic ay naglalaban sa hangin. Sa labas, ang ingay ng mga mamamahayag at ang kislap ng mga kamera ay tila isang bagyong hindi humuhupa. Ang balita tungkol sa Montenegro Smart Home Scandal ay naging pambansang usapin, isang teleserye sa totoong buhay na kinahuhumalingan ng madla dahil sa pinaghalong yaman, pagtataksil at teknolohiya. Sa loob ng silid ng Board of Directors ng Montenegro Corp, ang tensyon ay kasing talim ng labaha. Ang mga upuang katad na dati ay kinalalagyan ng kapangyarihan ay ngayoy tila mga silya sa kumpisalan. Ang malaking screen sa harap ay hindi nagpapakita ng mga graph ng kita, kundi ang mukha ni Dante Rivas sa likod ng rehas, isang imaheng nagpabagsak sa halaga ng stock ng kumpanya sa loob lamang ng isang gabi. We need to distance ourselves from the Rivas family. This is a PR nightmare. Ang sigaw ng isang board member, ang kanyang taglish, ay puno ng gigil at takot para sa sariling bulsa. The public is calling for a boycott. They're saying we allowed a murderer to run the company. But we can't just remove him without a legal process. He still has the papers Althea signed. Ang sagot ng isa pa, na dati ay kakampi ni Dante. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng boardroom ay bumukas. Hindi si Althea ang pumasok, kundi si Lucas. Ang kaniyang tapat na engineer ay nakasuot ng plansadong barong, bit-bit ang isang manipis na laptop na tila isang sandata. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang inner strength na nagpatahimik sa buong silid. Good morning everyone. I believe you're looking for these. Ang malamig na sabi ni Lucas habang inilalapag ang laptop sa gitna ng mesa. The papers Dante Rivas acquired from Mrs. Montenegro are void. The digital signature was forged under duress, and we have the biometric data from the smart bed to prove it. At the time of signing, Mrs. Montenegro's heart rate and cortisol levels were at a lethal high. That's not a signature. That's a cry for help. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa sa anumang salita. Ang karma ay dahan-dahang gumagapang sa leeg ng bawat isa sa kanila na tumalikod kay Althea. Samantala, sa isang lumang bahay sa Forbes Park, si Doña Graciela ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Ang kaniyang marangyang mansyon ay kinuha na ng mga awtoridad bilang bahagi ng investigasyon sa money laundering. Ang kaniyang hiya ay hindi na lamang pansarili. Ito ay naging isang mantsa na hinding-hindi na mabubura sa kasaysayan ng kaniyang pamilya. Ang kaniyang mga kaibigan sa high society ay hindi na sumasagot sa kaniyang mga tawag. Ang bawat utang na loob na kaniyang ipinagmalaki ay naging isang utang na ngayoy kailangang bayaran sa pamamagitan ng kaniyang dignidad. Narinig ng matanda ang tunog ng telebisyon sa sala. Ipinapakita roon ang video ni Althea na dahan-dahang tumatayo mula sa kaniyang wheelchair sa hardin ng ospital. Ang kaniyang manugang na inakala niyang label lamang ng sakripisyo ay ngayoy naglalakad patungo sa kaniyang kalayaan. Mommy, please! Call the lawyers. They won't let me have my medication here. Ang boses ni Dante mula sa isang recorded phone call ay umalingaw-ngaw sa balita. Ang kaniyang anak, ang kaniyang pag-asa ay nagmamakaawa na parang isang bata. Napapikit si Doña Graciela. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang sampal sa kaniyang mukha. Ang sweet hypocrisy na itinanim niya sa kaniyang anak ay siya niyang umani ng ganitong uri ng bunga. Isang lalaking walang paninindigan at duwag sa harap ng sariling pagkakamali. Sa ospital, dahan-dahang humawak si Althea sa bakal na barandilya. Ang sakit sa kaniyang mga binti ay tila libu-libong karayom na tumutusok, ngunit ang sakit na ito ay masarap sa pakiramdam
kumpara sa pamamanhid ng kaniyang puso noon. Ang bawat hakbang niya ay isang pagbawi sa kaniyang sarili. "Ma'am, dahan-dahan lang po," ang alalang sabi ng isang nurse. Ang kaniyang boses ay puno ng awa na may halong paghanga. "Ayos lang ako," ang sagot ni Althea. Ang kaniyang Tagalog ay malinaw at buo na muli. "I've spent months lying down while others decided my fate. I'm done being a victim." Tumingin siya sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang mga gusali ng Makati ay nagtatayugan. Ang Montenegro Smart Home ay hindi na lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa kaniyang paninindigan. Ang dula-dulaan ni Dante at Selene ay tapos na. Ang tabing ay bumagsak na sa kanilang mga kasinungalingan at ang tanging natitira ay ang katotohanang walang sinumang pader ang sapat na makapal para itago ang isang pusong naghahanap ng katarungan. Ang bawat utang na loob ay nabayaran na. Ang bawat hiya ay naisuko na. At sa huling pagkakataon, ang reyna ay tumingin sa salamin at hindi na nakita ang isang basag na manika, kundi isang babaeng handang muling maghari sa sarili niyang buhay. Ang pintuan ng boardroom, na gawa sa mabigat at madilim na kahoy na nara, ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay. Ngunit ang bawat mata sa loob ng silid ay tila natusok ng isang invisible na karayom nang huminto ang tunog ng mga pag-uusap. Hindi ang boses ni Althea ang unang pumasok, kundi ang ritmo ng kanyang paglalakad. Marahan, may kaunting bigat sa kanang binti, ngunit bawat pagdampi ng kanyang sapatos sa mamahaling alpombra ay tila isang pag-angkin muli sa kanyang kaharian. Nakasandal si Althea sa isang baston na gawa sa pilak, isang kagamitang dapat ay simbolo ng kahinaan. Ngunit sa kanyang pagkakahawak, ito ay tila isang setro ng reyna. Ang kanyang suot na puting blazer ay kasing puti ng kanyang determinasyon, isang matalim na kaibahan sa itim na budhi ng mga taong nakaupo sa paligid ng mesa. "Good morning, gentlemen. I hope I didn't keep you waiting for too long." Ang kanyang boses ay mahinahon, walang bakas ng galit. Ngunit ang lamig nito ay sapat na upang patigilin ang daloy ng dugo ng mga direktor na dati ay yumukod kay Dante. "Althea." "Mrs. Montenegro, this is a surprise. We were just discussing the recovery plan for the stocks," ang sabi ng chairman. Ang kaniyang Taglish ay puno ng kaba at sweet hypocrisy. "We're so glad you're okay. We were all praying for your recovery." Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Naupo siya sa dulo ng mesa, sa upuang dati ay pilit na inuupuan ni Dante. Ang amoy ng kaniyang paboritong pabango, isang banayad na sampagita at citrus, ay tila isang paglilinis sa masangsang na amoy ng kataksilan na iniwan ng kaniyang asawa. "Praying o naghihintay na tuluyan na akong mawala para mahati-hati niyo ang Montenegro Smart Home?" Ang tanong ni Althea. Ang kaniyang mga mata ay tila mga scanner na bumabasa sa bawat kasinungalingan sa kanilang mga mukha. "I saw the minutes of the last meeting. You were all ready to sign the liquidation papers. At ang utang na loob niyo sa aking ama, tila ba kasing bilis ng kidlat na naglaho?" Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Walang sino man ang nangahas na tumingin sa kanya. Ang hiya ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa silid. Alam nilang lahat na ang bawat galaw nila habang si Althea ay nasa ospital ay nakatala sa system na mismong si Althea ang gumawa. "I am not here to argue." Pagpapatuloy ni Althea habang inilalapag ang kanyang tablet sa mesa. "I am here to execute." Ang lahat ng board members na bumoto para sa transfer of power kay Dante Rivas habang ako ay nasa ICU ay tinatanggalan ko na ng voting rights, effective immediately. Ang inyong mga shares ay isa sa ilalim sa audit dahil sa hinala ng insider trading at pakikipagsabwatan sa tangkang pagpaslang sa akin. "You can't do that, Althea. That's illegal." Ang sigaw ng isang direktor. Ang kanyang mukha ay namumula sa gigil
at takot. Illegal? Ang illegal ay ang hayaan ng isang mamamatay tao na hawakan ng kumpanyang ito dahil lamang sa pangako ng mas malaking dibidendo. Ang sagot ni Althea, ang kaniyang tinig ay kasing talim ng laser. Lucas, play the file. Sa malaking screen, lumabas ang mga usapan sa email at encrypted messages ng mga direktor kay Dante. Ang kanilang mga plano kung paano paghahatian ng bangkay ng Montenegro ay naging malinaw pa sa sikat ng araw. Ang iron niya ay tila isang latigo na humahampas sa kanila. Ang teknolohiyang inakala nilang magpapayaman sa kanila ang siyang naglantad ng kanilang karumihan. Sa gitna ng paglilitis na ito, tumunog ang telepono ni Althea. Isang tawag mula sa kulungan, mula kay Dante. Tiningnan ni Althea ang screen ng kaniyang phone. Nakita niya ang pangalan ni Dante, ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit sa halip na sagutin ito, dahan-dahan niyang iniharap ang screen sa mga direktor. Ang tawag ay patuloy na nagva-vibrate, isang desperadong paghingi ng tulong mula sa isang taong ngayoy wala ng kapangyarihan. Hindi nagsalita si Althea. Hinintay niyang mamatay ang tawag. Ang kaniyang pananahimik ay ang pinakamabigat na sentensya na maibibigay niya. Ang gaslighting master na si Dante ay ngayoy isang boses na lamang sa dilim, isang multong hindi napakakikinggan. Silence is the most powerful answer for those who only know how to lie. Ang bulong ni Althea, sapat na malakas upang marinig ng lahat. Sa labas ng boardroom, si Doña Graciela ay pilit na pumasok sa lobby, ngunit hinarangan siya ng security. Ang matandang babae, na dati ay kinatatakutan ng mga empleyado, ay ngayoy tila isang pulubi na nagmamakaawa para sa kanyang reputasyon. Ang kaniyang utang na loob sa lipunan ay naglaho na, at ang tanging natitira sa kanya ay ang malamig na semento ng labas ng kumpanya. Nakahinga ng malalim si Althea. Ang kanyang misyon sa silid na ito ay tapos na. Tumayo siya, ginamit ang kanyang baston para sa balanse, at tumalikod sa mga taong ngayoy tila mga basag na piraso ng chess. The meeting is adjourned. Please coordinate with the NBI on your way out. Ang huling sabi ni Althea. Paglabas niya ng pinto, naroon si Lucas, naghihintay. Ang kanyang tapat na kaibigan ay tumango, isang simpleng pagkilala sa kanyang tagumpay. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang karma ay tapos na sa kanyang trabaho sa opisina, at ang reyna ay handa ng harapin ang huling kabanata ng kanyang paglaya. Ang dula-dulaan ni Dante ay wala nang manunood. Ang entablado ay kay Althea na muli. At sa pagkakataong ito, ang script ay siya na ang susulat. Lumipas ang 1 taon mula nang ang bawat pader ng mansyong Montenegro ay sumaksi sa pagguho ng isang huwad na imperyo. Ngayon, ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng bagong bahay ni Althea ay hindi na kasing talim ng liwanag sa ospital. Ito ay malambot, tila isang mainit na yakap na nagmumula sa langit. Ang amoy ng sariwang jasmine mula sa hardin ay humahalo sa halimuyak ng bagong luto na kape, isang samyong nagbibigay ng kapayapaan na hindi kailanman naramdaman ni Althea sa loob ng 7 taon ng kanyang pagsasama kay Dante. Ang bagong bahay na ito ay hindi kasing laki ng dati, ngunit bawat sulok ay punong-puno ng kanyang pagkatao. Ang teknolohiya rito ay hindi ginawa para magmanman o magkulong, kundi para magsilbi at magbigay ng ginhawa. Ang mga smart lights ay dahan-dahang umiilaw kasabay ng paggising ng kaniyang diwa, at ang musika sa paligid ay malumanay. Tila isang bulong ng hangin sa dalampasigan. Sa kaniyang harapan, nakalatag ang mga dokumento ng Althea's Hope Foundation, isang organisasyong itinayo niya para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at psychological manipulation. Ang kaniyang inner strength ay naging isang tanglaw para sa iba. Ang pait ng kanyang nakaraan ay naging binhi ng pag-asa para sa mga pusong sugatan. Ma'am Althea, may tawag po mula sa abogado ni Dante Rivas. Ang boses ni Lucas ay narinig mula sa pinto.
Pumasok ang kanyang tapat na kaibigan, bitbit ang isang tray ng tsa. Ang kanyang suot ay simple na lamang, ngunit ang kanyang presensya ay nananatiling matatag at panatag. Hindi na siya basta engineer. Siya ang naging katuwang ni Althea sa pagbuo muli ng kanyang mundo. Anong balita, Lucas? Ang tanong ni Althea, ang kanyang Taglish ay puno ng kapanatagan. Are they asking for another appeal? Denied na po ang huling motion nila. Dante is serving life at balita ko po, wala nang bumibisita sa kanya. Even his cellmates are avoiding him after the news came out about what he did to you. Ang hiya niya sa loob ng kulungan ay mas mabigat pa sa rehas. Ang sagot ni Lucas, ang kanyang boses ay walang halong pait, kundi katarungan lamang. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ang karma ni Dante ay ang mapag-iwanan ng panahon, ang makalimutan ng mundong pilit niyang niloko. Wala nang mas masakit pa sa isang lalaking uhaw sa atensyon ang maging isang bilang na lamang sa gitna ng libu-libong preso. How about Doña Graciela? Ang tanong ni Althea habang humihigop ng tsaa. Ang init ng baso sa kaniyang palad ay nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay at malaya. Nasa isang charity ward po siya sa probinsya. Ang kaniyang mga alahas at mga ari-arian ay naibenta na lahat para pambayad sa mga biktima ng fraud ni Celine. Sabi ng mga nurse, madalas daw siyang managinip ng gising, tila ba kinakausap ang mga anino ng kaniyang nakaraan. Ang utang na loob na hiningi niya sa inyo, siya na ngayon ang nagbabayad sa tadhana. Ang dagdag ni Lucas. Naisip ni Althea si Celine, ang babaeng inakalang malalampasan ang lahat gamit ang kaniyang mga ritual. Ngayon, si Celine ay nasa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip. Patuloy na sumisigaw tungkol sa mga elementong tinalo ng kable at sensors. Ang kanilang sweet hypocrisy ay naging isang madilim na talinghaga ng kanilang sariling pagkabaliw. The ashes have finally settled, Lucas. Ang bulong ni Althea habang tumitingin sa kaniyang hardin. And look, ang mga binhi ay nagsisimula nang tumubo. Dahan-dahang tumayo si Althea, hindi na kailangan ng kaniyang pilak na baston. Ang kaniyang paglakad ay matuwid, puno ng dignidad, na kailanman ay hindi na muling mayayanig. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang mga ibon na nagliliparan sa asul na langit. Ang dula ng kaniyang buhay ay nagkaroon ng huling yugto na hindi isinulat ng kaniyang mga kaaway. Ang awa na naramdaman ng madla para sa kanya ay napalitan ng paghanga. Ang gigil na kaniyang tiniis ay naging kaniyang kalasag. At ang healing na kaniyang tinatamasa ay ang kaisa-isang tagumpay na hindi mabibili ng anumang yaman ng Montenegro. May mga apoy na hindi tayo tinutupok. Ang sabi ni Althea sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal. May mga apoy na inihahanda lamang tayo para sa ating muling pagsilang. Isang malakas na tunog ng pag-aspas ng mga pakpak ang narinig mula sa labas habang ang isang malaking agila ay lumipad pa itaas. Napangiti si Althea. Ang reyna ay hindi lamang nakaligtas, siya ay lumipad ng mas mataas kaysa sa sino mang nagtangkang pumutol sa kaniyang mga pakpak. Ang gabi ay tapos na. Ang sikat ng araw ay kanya na muli. At sa bawat utang na loob na kanyang nabayaran, isang bagong buhay ang kanyang aanihin, malaya, dalisay, at hinding-hindi na muling magpapaapi sa anino ng iba. Ang bawat kalansing ng susi ng gwardiya sa mahabang pasilyo ng New Bilibid Prison ay tila isang mabigat na tunog ng orasan na nagpapaalala sa bawat bilanggo ng kanilang nawalang kalayaan. Ang amoy ng kinalawang na bakal, lumang floor wax, at ang masangsang na amoy ng pawis ng libu-libong lalaki ay nanunuot sa bawat dingding ng pasilidad. Sa loob ng visiting room, ang hangin ay tuyo at mainit. Puno ng bulong ng mga pamilyang naghihintay at ang hikbi ng mga pusong nawalan ng pag-asa. Nakahanda si Althea sa likod ng makapal na salamin,
Suot niya ang isang asul na dress na kasing kulay ng malalim na dagat. Tahimik ngunit puno ng misteryo. Ang kanyang kintab na buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na wala ng bakas ng takot o hiya. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan, puno ng isang inner strength na tila ba ang buong silid ay sumusunod sa kanyang aura. Nang bumukas ang pinto sa kabilang panig, pumasok ang isang lalaking halos hindi na makilala. Ang dating makisig na Dante Rivas, ang CEO na laging nakasuot ng Brioni suit, ay ngayon nakasuot ng kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay lubog at may itim na bilog sa paligid. At ang kanyang balat ay maputla dahil sa kakulangan ng sikat ng araw. Dahan-dahang naupo si Dante sa harap ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang telepono sa kabilang panig ng salamin. Althea, you came. Alam kong hindi mo ako matitisis. Ang boses ni Dante ay paos at puno ng desperadong pag-asa. Ang kanyang gaslighting master instinct ay pilit pa ring gumagana sa huling pagkakataon. Mahal, please, tulungan mo ako. Ang mga lawyers ko, they're useless. I don't belong here. Look at me. I'm dying in this place. Isipin mo, yung 7 taon nating pagsasama. Hindi mo ba ako mahal? Tumingin si Althea ng diretso sa mga mata ni Dante. Walang galit, walang puot. Tila ba tumitingin lamang siya sa isang pahina ng kasaysayang matagal nang tapos. Ang iro niya ay tila isang malapot na likido na bumabalot sa silid. Ang lalaking dating kumokontrol sa bawat pintig ng kanyang puso ay ngayoy nagmamakaawa para sa isang segundo ng kanyang atensyon. Dante, ang simula ni Althea. Ang kanyang boses ay kasing linaw ng kristal sa kabilang linya. Hindi ako pumunta rito para sa 7 taong sinasabi mo. Pumunta ako rito para ibigay sa iyo ang huling balita tungkol sa legacy na pinakamamahal mo. Inilabas ni Althea ang isang folder at idiniin ito sa salamin para makita ni Dante. Ipinapakita rito ang mga litrato ng lumang Rivas ancestral house sa Bulacan, ang bahay na itinuturing ni Dante na simbolo ng kanilang pamilya. I bought it, Dante. Binili ko ang bahay ng mga magulang mo mula sa bank auction. Ang sabi ni Althea. Isang kislap ng saya ang dumaan sa mga mata ni Dante. Talaga? Oh God, thank you, Althea, I knew it. Ibabalik mo ba sa akin? Gagawin mo bang trust fund para paglabas ko? No, ang sagot ni Althea. Ang kaniyang ngiti ay tipid ngunit matalim. I turned it into a community kitchen and a shelter for orphans. Ang kwarto kung saan ka lumaki. Doon na ngayon natutulog ang mga batang walang pamilya. Ang garden kung saan ipinagmalaki ni Doña Graciela ang kaniyang mga rosas. Doon na ngayon nagtatanim ng gulay ang mga mahihirap na pamilyang dati nyo lang minamata. Ang mukha ni Dante ay biglang nanghina. Ang kanyang gigil ay lumabas sa kanyang mga mata. How could you? That's my heritage. Dinudumihan mo ang pangalan ng mga Rivas. Ang pangalan nyo ay matagal nang marumi, Dante. Pinaganda ko lang ang layunin ng lupang yon. Ang balik ni Althea. At isa pa, ang iyong mommy, she called me yesterday. Humihingi siya ng pera para sa kanyang gamot. She told me she never really liked Celine, na ikaw lang daw ang nagpumilit. That traitor, siya ang nag-umpisa ng lahat. Ang sigaw ni Dante habang hinahampas ang salamin. Ang tunog ng kaniyang kamao sa makapal na plexiglass ay tila isang mahinang kalabog ng isang taong nalulunod. See? Hanggang ngayon, wala kayong ibang alam gawin, kundi ang manisi ng iba. Ang sabi ni Althea habang dahan-dahang ibinababa ang telepono. This is the last time you'll see me, Dante. Hindi na ako ang babaeng ginawa mong label ng iyong sakripisyo. I am the owner of my own life and you are just a memory that I am finally deleting from the system. Tumayo si Althea. Ang kanyang paglakad palabas ng visiting room ay tila isang maringal na pagtatapos.
Narinig niya ang hiyaw ni Dante mula sa likuran, ang kaniyang pagmumura at pagmamakaawa na humahalo sa ingay ng iba pang mga preso, ngunit hindi na siya lumingon. Sa labas ng gate ng bilibid, naroon si Lucas, nakasandal sa kaniyang sasakyan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kaniyang mukha. At nang makita niya si Althea, isang tapat na ngiti ang sumalubong sa kanya. Ang hangin sa labas ay sariwa, amoy ng kalayaan at ng bagong ulan. "Tapos na po ba, ma'am?" ang tanong ni Lucas. "Tapos na, Lucas. Let's go home," ang sagot ni Althea. Sumakay si Althea sa sasakyan at naramdaman niya ang dahan-dahang pag-andar nito. Ang bawat sentimetro ng paglayo niya sa kuta ng mga taksil ay isang hakbang patungo sa kanyang healing. Ang kanyang karma para sa kanila ay hindi kamatayan, kundi ang mabuhay sa isang mundong wala na siyang pakialam sa kanila. Ang reyna ay wala ng korona na kailangang patunayan. Ang kanyang kaharian ay nasa kanyang loob na. At sa pagkakataong ito, walang sino mang makakapagpabagsak nito. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa malinis na kalsada ng Tagaytay ay tila isang banayad na paghaplos sa naghihilom na sugat ng nakaraan. Sa labas ng bintana, ang mga luntiang puno ay sumasayaw sa ihip ng hanging amoy ulan at sariwang lupa. Malayo na ang ingay ng Maynila. Malayo na ang masangsang na amoy ng kalsada sa tapat ng bilibid. At lalong malayo na ang lamig ng selda kung saan naiwan ang mga alaala ni Dante. Nakasandal si Althea sa upuan. Ang kanyang mga mata ay marahang nakapikit habang dinaramdam ang banayad na vibration ng dikuryenteng sasakyan, isang teknolohiyang siya mismo ang nag-improve para sa kumpanya. Ngunit ngayon, ang teknolohiyang ito ay hindi na para sa tubo o para sa palakpakan ng mga board members. Ito ay para sa kaniyang sariling kapayapaan. "Althea, malapit na tayo. Gising ka pa ba?" ang tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay malambot. Tila ba ayaw niyang mabasag ang katahimikan ng sandaling iyon. Ang kanyang Taglish ay wala ng bahid ng formalidad ng isang empleyado. Ito ay tinig na ng isang kaibigang naging sandigan sa gitna ng unos. "I'm awake, Lucas. Pinapakinggan ko lang ang katahimikan," ang sagot ni Althea habang dahan-dahang iminumulat ang kaniyang mga mata. "Dati, kapag tahimik ang paligid, kinakabahan ako. Akala ko may mali sa system. Akala ko may itinatago si Dante. Pero ngayon, ang katahimikan, it feels like a reward." Itinigil ni Lucas ang sasakyan sa harap ng isang modernong bungalow na gawa sa salamin at kahoy, nakatayo sa gilid ng isang bangin na may tanawin ng bulkang Taal. Walang matataas na bakod na may kuryente, walang mga security guards na may baril. Ang proteksyon ng bahay na ito ay nakatago sa ilalim ng sopistikadong sensors na tila ba bahagi lamang ng kalikasan. Nang bumaba sila, ang amoy ng pine trees ay agad na sumalubong sa kanila. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang natural na orkestra na nagbibigay pugay sa kanilang pagdating. Ang ironya ay tila isang magandang panaginip. Ang babaeng muntik nang mamatay sa ilalim ng mga pader ng kaniyang sariling mansyon ay ngayoy bumubuo ng isang tahanang walang rehas. "Welcome home, Althea," ang sabi ni Lucas habang bitbit ang kaniyang mga gamit. "I updated the voice recognition kanina. It only responds to your heartbeat and your voice now. No more overrides, no more backdoors. You are the only master here." Pumasok si Althea sa loob. Ang sahig na gawa sa bambu ay mainit sa kanyang mga talampakan, isang malaking kaibahan sa malamig na semento ng ospital. Naupo siya sa kanyang paboritong upuan sa harap ng malaking bintana. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Binabalot siya ng kulay kahel na liwanag. "Lucas, salamat sa lahat," ang bulong ni Althea. Ang kaniyang boses ay puno ng awa para sa kaniyang dating sarili at pasasalamat para sa kasalukuyan.
Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi ka nanatili sa tabi ko nung mga oras na kahit ako, gusto ko nang bumitaw. Lumapit si Lucas at tumayo sa kaniyang tabi. Pinagmamasdan din ang tanawin sa labas. You did the hard work, Althea. I was just the engineer. You were the power source. Ang inner strength mo ang nagpatakbo sa ating lahat. Isang madiing tunog ng pagring ng tablet ang narinig mula sa lamesa. Isang balita ang lumabas sa screen. Ang Montenegro Smart Home ay formal na ng naging partner ng gobyerno para sa pagtatayo ng mga ligtas na kanlungan para sa mga biktima ng krimen. Ang kumpanyang inakala ni Dante na magiging kaniyang gintong trono ay naging isang instrumento ng katarungan sa ilalim ng pamumuno ni Althea. Look at that, ang sabi ni Lucas. Itinuro ang screen. Dante wanted to rule. You wanted to serve. In the end, the system chose the one with a heart. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang ginhawa sa kaniyang dibdib. Ang tunay na healing. Wala na ang ubo ng usok mula sa ritual ni Doña Graciela. Wala na ang masangsang na amoy ng pabango ni Selene. Ang natitira na lamang ay ang amoy ng kaniyang bagong buhay. Dahan-dahan, hinawakan ni Lucas ang kamay ni Althea. Hindi ito ang madiing pagkakahawak ni Dante na may kasamang pag-angkin. Ito ay isang mahinhin at magalang na pagdampi. Tila ba tinatanong siya kung handa na ba siyang magtiwala muli. Hindi binawi ni Althea ang kaniyang kamay. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa mga daliri ni Lucas. Ang bawat hiya na kaniyang nararamdaman noon ay napalitan ng isang pag-asang hindi na muling mabubura. Althea, ang mahinahong tawag ni Lucas. Ano ang susunod nating project? Tumingin si Althea kay Lucas. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng takip silim. Ang project na matagal ko nang kinalimutan, Lucas. Ang maging masaya. Ang mabuhay ay nang walang takot sa sarili kong tahanan. Isang tunog ng malakas na paggaspas ng hangin ang narinig sa labas. Tila ba sumasang-ayon ang kalikasan sa kanyang desisyon. Ang bawat gigil na kanyang naramdaman ay naging kanyang gasolina para marating ang puntong ito. Ang karma ay tapos na sa kanyang paghuhukom at ang healing ay tuluyan ng nanahan sa kanyang puso. Ang tabing ng nakaraan ay tuluyan ng bumagsak at sa gitna ng mga abo ng isang nasunog na imperyo, isang bagong reyna ang sumibol. Hindi na kailangan ng korona dahil siya na ang may-ari ng sarili niyang tadhana. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ngunit sa loob ng tahanang yon, ang liwanag ay kailanman ay hindi na muling maglalaho. Lumipas ang 3 taon. Ang bawat pahina ng kalendaryo ay tila mga dahon ng rosas na nalalagas upang bigyang daan ang pagsibol ng isang mas matatag na halaman. Ang Mansyong Montenegro na dati ay naging lalamunan ng kataksilan ay tuluyan ng binura sa mapa ng alaala ni Althea. Sa halip, ang kanyang pangalan ay nakatatak na sa bawat sulok ng bansa bilang simbolo ng kaligtasan at teknolohiyang may puso. Sa loob ng isang prestihiyosong convention center sa Makati, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling kape at ang banayad na samyo ng mga bulaklak na sampagwita. Ang kislap ng mga ilaw ay hindi na nakakasilaw. Ito ay tila mga bituin na nagbibigay pugay sa reynang nagbalik mula sa kailaliman ng bangin. Nakatayo si Althea sa likod ng entablado. Pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang suot na terno ay gawa sa pinya, kulay ginto na tila ba hiningi sa sikat ng araw. Wala na ang wheelchair, wala na ang baston. Ang kanyang bawat hakbang ay may tiyak na indayog. Ang kanyang tindig ay kasing tatag ng mga gusaling kanyang itinayo. Ma'am Althea, 5 minutes before the keynote speech. Are you ready? Ang tanong ng isang assistant. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Handa na ako. Ang sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Lumingon siya kay Lucas na nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang tapat na kaibigan ay nakasuot ng barong. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa kagalakan. Dahan-dahang kinuha ni Lucas ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa at inilabas ang isang brooch na hugis phoenix, gawa sa brilyante at itim na perlas. Isinabit niya ito sa balikat ni Althea. "This is the final piece, Althea, ang simbolo ng iyong muling pagsilang," ang bulong ni Lucas. Ang kaniyang taglish ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangan pang ipagsigawan. "Salamat, Lucas, hindi lang para sa brooch na ito, kundi para sa pagtitiwala na muli akong makakatayo." Ang sagot ni Althea habang hinahawakan ng kamay ni Lucas sa huling pagkakataon bago lumabas sa entablado. Nang tumuntong si Althea sa podium, ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging palakpakan. Ang bawat tao sa silid, mga politiko, mga negosyante, at mga biktima ng pang-aabuso na kaniyang tinulungan, ay tumayo para sa kanya. Ang awa na dati nilang naramdaman ay tuluyan ng naging inspirasyon. "Magandang gabi sa inyong lahat," ang simula ni Althea. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat speaker, malinaw at buo. "Marami sa inyo ang nakakaalam ng aking kwento. Marami ang nakakita sa aking pagbagsak. Ngunit ang teknolohiyang Montenegro Shield na inilulunsad natin ngayon ay hindi tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa bawat babaeng sinabihang wala siyang silbi. Ito ay para sa bawat asawang pinagkaitan ng kanyang sariling boses." Habang nagsasalita si Althea, isang imahe ang lumabas sa malaking monitor sa kanyang likuran. Hindi ito ang kanyang mukha, kundi ang mga statistics ng libu-libong buhay na nailigtas ng kanyang foundation. Ang karma na kanyang hiningi sa tadhana ay hindi lamang parusa para sa kanyang mga kaaway, kundi isang gantimpala para sa kanyang katatagan. Sa gitna ng kanyang talumpati, sandaling nanahimik ang bulwagan. Isang balita ang pumasok sa kanyang tablet na nasa podium, isang huling ulat mula sa kanyang legal team. Si Dante Rivas ay pumanaw na sa loob ng bilangguan dahil sa isang komplikasyon sa puso, mag-isa, at walang sino mang dumalaw sa kaniyang huling hininga. Ang kaniyang gaslighting master ay natalo ng sarili niyang konsensya. Si Doña Graciela naman ay tuluyan ng nawala sa katinuan. Ang kaniyang tanging libangan ay ang pagbilang ng mga butil ng rosaryo sa isang madilim na sulok ng kaniyang silid sa charity ward. Naramdaman ni Althea ang isang banayad na panginginig sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito takot. Ito ay ang huling piraso ng kanyang paglaya. Ang mga tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng napigtas. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagnanakaw ng buhay ng iba. Pagpapatuloy ni Althea, ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng spotlight. Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang bumangon mula sa abo at bumuo ng isang mundong mas ligtas para sa susunod na henerasyon. Today, I am not a victim. I am Althea Montenegro, and I am finally, truly home. Isang tunog ng malakas na paglipad ng mga puting kalapati ang narinig mula sa labas ng gusali. Tila ba sumasabay sa damdamin ng lahat. Ang palakpakan ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas, mas tapat. Pagbaba ni Althea sa entablado, sinalubong siya ni Lucas ng isang yakap. Isang yakap na hindi nagkukulong, kundi nagpapalaya. Ang amoy ng pine trees mula sa kanilang bahay sa Tagaytay ay tila ba humahalo sa hangin ng Makati. Nagpapaalala sa kanya na may naghihintay sa kanyang kapayapaan pagkatapos ng lahat ng ito. "Let's go, Althea. The future is waiting," ang sabi ni Lucas. "The future is already here, Lucas," ang sagot ni Althea. Lumabas sila ng building, magkahawak kamay sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang bawat hiya ay naging kaniyang karangalan. Ang bawat gigil ay naging kaniyang tapang. Ang healing ay hindi na lamang isang proseso. Ito ay kaniyang katotohanan. Ang dula-dulaan ng Montenegro Rivas ay tapos na. Ang script ng kaniyang buhay ay wala ng puwang para sa mga taksil. At sa huling pagkakataon,
Ang reyna ay tumingin sa langit at ngumiti. Isang ngiting hindi na mababahiran ng anumang anino. Ang kaniyang katarungan ay ganap na, at ang kaniyang bagong simula ay wala ng katapusan.